pananampalataya. Ganoon din yung the same attributes kasi yan. Kung ano yung attributes ng ating Panginoon bilang siya yung nagtagumpay, siya yung kumuha ng lahat ng mga bagay na dapat tayo yung gagawa, hindi na tayo kundi siya na. So the same spirit that was in Christ will be upon us. Natili siya, pinagtagumpayan niya yung mga pagsubok ng iyong. Katayo siya at napagtagumpayan niya. Everything he was tested against, he stood it. In the very face of sickness, just imagine, siya yung may lalang, siya yung may akta ng buhay, pero naranasan niya yung mga bagay bilang tao. Siya ay nagkasakit kagaya ng isang normal na tao, and him being Messiah, he healed them. In the face of death, he brought it back to life. Yung si kagaya ni Lazaro, nakaranas ng kamatayan, pinuhay muli ng ating Panginoon. In the face of Calvary, his own death, he defeated it by surrendering himself to example kung paano na siya ay hinarap niya even yung death na hindi naman kung gugustuhin niya, kaya niya na hindi yun mangyari. Pero sinuko pa rin niya yung kanyang sarili dahil ito ay nasa plano, bahagi ng kanyang plano ng katubusan. By the word said, you destroy this temple and I'll raise it up in 3 days. The word said, in the presence of death he defeated it. He overcome death. In the presence of hell, he defeated hell and overcome hell. In the presence of the grave, he overcome the grave. Kaya ano pang magiging alalahanin natin? Lahat yung sickness, dapat tagumpayan ng ating Panginoon, na-conquer niya. Yung kamatayan, yung hell, yung grave, he overcome the grave all by the word and humility. There's the real man, there's the one to make your example. He defeated everything, overcome it. So we will hindi natin po pwedeng gawing example kung sino pa man na tao, dahil pag naglagay tayo ng example, a man's word will fail. Kaya nga hindi tayo titingin magsiset ng example maliban sa ating Panginoon. Walang ibang karapat dapat kundi ang ating Panginoon na siya lang ang perfect, no? Kaya be perfect as your Father is perfect. Kung paano yung bridegroom ay perfect, the same thing lang yung bride. Kasi we are no longer twain. Yung bride at saka yung bridegroom, isa lang yan mga kapatid. Yung sabi dito, overcome means to recognize the devil's trick. Ang salita palang overcome ay yung malaman mo yung mga trick ni Satan. To recognize the devil in every one of his tricks. A lot of people says there is no devil. Diba? Nakiklaim o naniniwala na walang devil. It's just ito yung kaisipan lang. Don't you believe that there's a real devil? He's just a real or as real as you are or anybody. Kung paano kasing totoo natin yung diablo. Kaya hindi kagaya ng iniisip o yung pinapaniwalaan ng iba na para kaisipan lang namin yan ang diablo, kaisipan lang. Is just as real as you, sabi ng prophet. A real devil, and you must recognize him real. You must know he's a devil. Then the same time that you recognize him and know that he's a devil, he's against you. So kapag nalaman mo, nakilala mo siya,
doon mo mapag-aalaman, malalaman na siya ay against you. Bakit? Hindi kanya subject, hindi kanya tawag dito pagmamayari. Kaya kung hindi kanya pagmamayari, therefore kalaban ang puri sa iyo ng diablo. Ganun din sa atin. Sabi dito, you must recognize that God in you is greater and mightier than He is. That the one that's in you has already overcome him. And by His grace, you are more than a match for Him. There's real overcoming when you recognize. Tama yun. Kapag alam mo yung galawan ng diablo, sabi nga sa pamamagitan ng perfect revelation, the word revelation, yun yung magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Bakit? Kahit sinong diablo man yan, kahit si Satan man yan, ay hindi po pwede na tatayo sa harapan mo dahil alam mo, kilala mo ang kalaban. And when the test come, you can overcome less. There's a test give to you, and when test is given, it's to see whether you can overcome or not. Kaya mga ganoon mga kapatid ay ang encouraging bawat isa na napakasarap. Wala naman tayong ibang gagawin na kung hindi pinapalipas na lang natin yung oras. And then habang nagpapalipas tayo, yun na andun tayo parati sa bahagi na kung saan yun ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi yung mga bagay, kaya nga we are here sa pamamagitan natin, ang gampanin natin yung Father's business, hindi yung kung anong bagay na nauupo lang dito sa mundo. Hindi yun yung pinakang main goal natin. Yung main goal natin ay gampanan kung paano matatapos yung ministry nakaatang sa ating mga kamay. Yun yung pinakang objective natin. Hindi yung ginagampanan natin na we are stranger, parang estranghero lang tayo dito, na hindi man totally taga rito, pero pinahintulutan tayo magkaroon ng experience. Pero it is just only a temporal na ma-experience natin itong mga bagay na ito. Dahil pagdating ng eternity, wala na. Magiging kuha na lang ito, bahagi ng nakalipas. At yung totoong kasaysayan na para sa atin ay mag-uumpisa kapag tayo ay pumasok sa eternity. Because to begin, sa pag-umpisa pa lang, tayo ay galing sa walang hanggan. We are eternal creatures. Mga eternal beings tayo, hindi tayo bagay o tao na natural lamang. Kaya yun yung pinakagawa natin, layunin. Sabi dito, and Jesus said to him that overcometh the test. The test is the greatest thing that ever happened to you. Iniligay tayo, sabi nga, bakit nagkaroon tayo ng bypassing ng theophany? Kung hindi tayo dumaan sa ganitong kalagayan na binaypas natin yung theophany, hindi tayo matitent. Hindi tayo papasok sa ganitong kalagayan na yung pagiging normal na tao. Sabi nga, nagkaroon tayo ng parang amnesia. Kung maipanganak tayo dito habang tayo nag-grow patungo sa edad na sa natural na kalagayan, from baby hanggang when I was a child, I speak like a child, I act like a child. Ginagawa mo yung mga bagay na mga gawain ng isang child, pero nung ikaw ay dumating sa punto na isa ng man o matured na, yung mga bagay na gawain ng mga gawaing bata ay nawala na sa iyo sarili. So
So, yung natural na kalagayan na hindi mo pa nare-recognize kung sino ka ay mga bagay lang ang naiisip mo, puro mga bagay na natural lang. Pero nung dumating yung time na nagkaroon ka ng consciousness na hindi ka pala earthly bound lamang, parang yung type ng eagle, no? Yung isang eaglet na hinalo sa manok, nung mapisa siya, parang akala niya dahil yung mga kasama niya ay chicken by nature, akala niya magkakapareha sila, pero kahit anong gawin niya na pagsusumikap, gayahin nung kumakahig yung mga tawag dito, yung mga maliliit na manok, mga sisiw, kumakahig yung mga sisiw, parang gusto mo rin kumahig. Kung ano yung kinakain nila, ganun din yung gusto mong gawin. Kung ano man yung kanila, yung parang mannerism, nakikigaya ka rin. Pero deep in your heart, deep inside of you, parang something na may tumatawag sa iyo na hindi ka talaga katulad nila o kalahin nila until the appointed time. Yun nga, nung dumating yung time na sumigaw ngayon yung totoong mother eagle, kung saan siya nanggaling, yun yung na-awake siya totally. Nalaman niya na hindi pala siya isang manok. Ganun din yung kalagayan natin. Pina-experience siya atin, nakakala lang natin nung hindi pa tayo nabuborn again, hindi yung born again na paniniwala ng mga denomination, kung hindi yung totoong born again, no? Na ang pagiging born again isa pamamagitan ng experience. Nung hindi pa tayo nagkakaroon ng clear understanding sa totoong tayo, ay yun yung nagiging gampanin natin sa buhay. Araw-araw, same rotation ginagawa, parating nauukol sa mga bagay na tungkol sa ikinabubuhay ng isang normal na tao. Pero nung dumating yung time na na-recognize na natin na hindi pala tayo tao lang, kung hindi tayo ay anak ng Diyos. Amen. Kung anak ka ng Diyos, pinaka-angkop ng salita kung ikaw ay ang bride of Christ. So yung kaisipan mo at yung sibilisasyon mo ay hindi dito. Hindi ka pala yung pagiging mamamayan mo ay hindi pang lupa. Panglangit ka pala. Kung panglangit ka, yung magiging kaisipan mo ay mga bagay din na tungkol sa mga bagay na panglangit. Kaya ngayon nakikita natin na we are more mas gusto natin yung mga bagay na pang-spiritual. Yun yung nagbibigay sa atin ng overcoming spirit, no? Dahil kung mananatili pa rin na yung hatak ng mga bagay sa lupa o nauukol sa panglupa, ipapakita na hindi ka talaga tagalangit sa umpisa pa lang. Kung ikaw ay tumutugon ng ayon sa katawagan ng mga bagay na makalangit, therefore you are a heavenly creature sa umpisa pa lang. Ikaw ay galing sa Panginoon Diyos, sa ating bridegroom. Amen. And then sabi dito, our trials are worth more to us than precious gold. It's a testing time. It's one good evidence to us that God is with us. Then we were tested, for all children of God are tested and tried. So yun yung pinakang purpose. Kaya nga, sabi ko, nung binaypas natin, no, the difference between us and the Lord Himself by creation, no, yung expression natin ng first and second Adam, kung paano yung may pagkakaiba sila in expression,
Dahil ang ating Panginoon ay regular line siya. Yung creation niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was made flesh. Ganun tayo. Gaya, ganun yung Panginoon Diyos natin. Pero tayo ay dumating kagaya ni Adam. We came like Adam, sabi ng ating propeta, na hindi tayo dumaan sa regular line. From attributes to flesh tayo. Hindi tayo dumaan ng tinatawag na theophany. Bakit? The main reason is in order to be tempted and tested by sin. Yun yung pinakang purpose para tayo ay subukin. Even permitted by God yun. Para i-display yung attributes ng ating Panginoon na siya yung first fruit na siya yung nagtagumpay para sa atin. So, hindi ibig sabihin na nung tayo ay nagkaroon ng consciousness na o na-born again na tayo, na new birth, madaling sabi, natanggap na natin yung pangako ng ating Panginoon na eternal life. Pinakamainam na salita is yung word that was upon us na ay naandito na sa ating yung theophany. Magkaibang bagay yun. Pag sinabi kasi yung theophany, to make it clear, it is a word for body. So yung nasa atin is Holy Ghost or Holy Spirit. And that form, mga kapatid, yun yung form ng ating Panginoon na nasa atin. Na yun yung eternal life na nagbibigay, nagpapalsate ng ating katawan. Doon tayo, though may flesh and blood pa tayo, time will come pag tinanggal na ito ng ating Panginoon, na-drop na yung curse. Dumating tayo sa part na we are already in a glorified condition na maging yung flesh natin ay pag dumating yung time na binago na ng Panginoon, wala ng blood, wala ng sickness, wala ng pain. So dun pa lang mga kapatid nagkakaroon ng tinatawag na existence yung theophany. Pero while we are here in this body, this corruptible body mga kapatid, ay hindi pa ito. Though tinatawag na ito na nireveal na ng Panginoon, pero sabi nga, pag ito ay dumating sa point na yung fullness adoption nito, dun pa lang may expression sinasabi natin theophany. Sa ngayon wala pa. We have a three realms na tinatawag na walang iba yung body, yung spirit, or spiritual mind, and then yung soul. So the real soul or the real you is your soul. That is the gene, seed, or word of God na naandito sa atin. Ngayon yung part na eternal. Yung spirit, yung soul, yun yung tinatawag natin na spiritual being. Pero yung panlabas, ito yung flesh man na tinatawag natin na five senses yung meron itong flesh man na ito para i-contact yung mga bagay na makalimutan. Dito ngayon nagkakaroon ng pagsubok. Ito yung part na sinusubok. Bakit? Nananatiling tao pa rin tayo sa kalagayan nito. So, isang bagay lang, tayo ay may tinatawag ng potential or earnest ng ating resurrection. Na kung meron ka ng earnest, nasa road, nasa daan ka na patungo sa fullness redemption ng katawan natin. Sabi dito, he met it with the word, every attack we could make it with the word. Watch this now from the highest to the lowest. So ang tinutukoy dito yung mga pandarayan ginawa, yung mga tricks ni Satan na sinubukan niya ang dayain ng ating Panginoon from the highest. Sabi dito, the person made
his attack upon to use his great power, which he knowed he was the Word. He knowed his position. So, trinay ni Satan. Kinuha ang camera ng kawan ko. Naging clown para i-satisfy yung kalaban. Sabi dito, the Son of Man, he knowed his position. And Satan come and wanted him to use his own power on himself, to feed him, want to feed himself. He was hungry. A man gets hungry, he can do almost anything. Major assault upon him to take his power that he had been given to overcome with and use it on himself. He didn't use it on himself. No, he used it on others. So, ang ginawa ng Panginoon, hindi niya ginamit yung para sa kanya sarili. Nagutom siya after 4 sa ating pagbalanse din. Mayroon tayong spiritual na bagay. Meron din yung manifestation sa natural na bagay. Balance. He didn't use it on himself, no. He used it on others. That's right. He used it on others, not himself. It wasn't for nasa iyo yung authority bilang isang Diyos. Hindi po pwede. Dahil pag pinatulan mo yung ganoon, matatagumpay yung kalaban. Hindi mo siya ma-order lang. Kailangan natin gamitin yung wisdom natin sa lahat ng pagkakataon. Na hindi lang tao tayo. Yung part na tao, ang Diyos pa rin. Habang matagal, pakunti ng pakunti, hanggang isang grupo na lang ang matitira na walang iba kundi yung talagang totoong kulay ng ating Panginoon. Gaya ng sa ministry, gaya ng sa kalagayan natin, hindi na tayo nag-aangad ng marami pang kasama. Sabi ko nga, eto na lang. Kung ang leading ng Panginoon sa akin ay pumunta sa Naga, pumunta sa Daraga, so be it. Pero kung gusto natin isama, kung hindi naman talaga para nakadesenyo na maging kasama natin, hindi rin mag-work. No? Kaya yun lang, patuloy tayo. Ipagpapatuloy natin ito, yung ibang part. Last quote na lang, o kaya yung dalawa pa. Sabi dito, and Jesus said, if you abide in me, my words in you, you're back to word again. So, if you abide in me, in my words in you, ang mangyayari, than he that's in the world. Yan yung word of promise, mga kapatid. Yung bagay na titignan mo kung ka mag-anchor, hindi sa tao. Huwag mong titignan na mga kabiguan dahil tumingin ka sa tao. Pero kung titignan mo yung pangako ng Panginoon, greater is He that is in you than in the world, that will settle all these things. Lahat ng mga bagay, yun yung magbibigay ng kasagutan. Bakit? Alam mo na hindi mo kailangan umasa sa iba. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo yan. Ang Diyos na kung saan ay nasa iyo, hindi nasa ang kanino pa man. Kung ikaw ay isang believer, nasa iyo ang Diyos. Ganun din ako, nasa akin, nasa bawat nobya ni Kristo. Then how do I overcome? Not me, but the word that's in me. The word is God. Yun nga, paano natin mapagtatagumpayan? Hindi yung tayo, yung sarili natin. Kung hindi yung salita na nasa atin. Ano yung salita ng yun? The word is God. Kung the word is God, ano ka ngayon? Yung word ay Diyos at ang Diyos ay nasa iyo, hindi ka tao lang.
Yun yung pagkaklaro natin dito. Then I overcome the things of the world because it's the word in me. Inulit ka dito na natin sa atin. If ye abide in me, my words in you, then just ask what you will. So kailangan mo lang na abide in me. Now, yung word will abide in you. Pag nasa iyo ang salita, at sumasasalita ka, then you can ask what you will. And walang impossible. And God, nothing is impossible. Hindi mo kailangan na makita yung mga bagay na puro negative circumstances. Bakit? Jesus hindi siya tumingin doon eh. Sabi dito, here is a good thing. Sometimes Satan can take you, and when you think that you're doing the will of God and make you a proposition, you will fall for it. He sure can. Kung minsan iniisip mo na nasa will of God, tapos gagawa ka ng mga proposition, mahuhulog ka talaga. Ano yung sa Satan eh? If you are ganito, gano'n, gawin mo ito, hindi mo kailangan tingnan mo yan. Maging firm ka lang na ikaw ay salita sa kapanahon na nito. Ikaw ay buhay na salita, living word for this last sa mga huling kapanahon, mga huling kaarawan na ito. So kapag alam mo na yan, tapos na. Ang gagawin na lang natin ay aantayin na lang natin na matapos yung ministry dahil may hinahanap pa nakahuli-huli yan predestinado binili ating Panginoon. So hanggang dito na lang muna. Sa susunod yung mga reward sa overcome sa bawat kapanahon, yun yung tatalakayin natin. Dahil yung pinakang tema naman natin, yung pinakang subject natin, yung the reward promise. Hindi kasi magbibigay sa atin ng kagalakan yung mga pinagdadaanan natin. Kung hindi, kung magbibigay kagalakan sa atin, yung mga pangakong inaasam natin na magsisilbing gantimpala yun sa lahat ng mga pagpapagal. Yun yung bibigay sa atin ng inspirasyon na hindi naman ito walang kabuluhan, walang kalugian.